Conservatory here in Melbourne. So that's pretty much it here in Fitzroy Garden. Welcome to another episode of JKT Vlog. Nandito tayo ngayon. Saan tayo? Melbourne lang naman. Ay, akala ko din na kami lalapag aming mga amigo at amiga. Arrival procedure? Well, kailangan lang naman mag-fill up ng arrival card and declare everything na kailangan i-declare for customs purposes. And then, immigration to present your passport and visa. And then, that's it. The arrival procedures, we head straight to our hotel to rest and we had Macca's for breakfast. It's really lovely to enjoy every minute to explore places here in Melbourne. Para kasi sa akin, it feels like a dream ang makarating sa lugar na kagaya nito. Well anyways, we stayed at Ponte Hill Apartment in Centro North. Super cozy at ang hirap-hirap iwanan. Super ganda ng place na ito, as in, kakamiss. Oh ha? Sobrang lamig ditong buwan ng Mayo. Kaya kung may travel kayo going to AU, bring a lot of thick jackets. Uy, saka nga pala mga amigo at amiga. Dito sa Australia, maraming authentic Asian cuisines ang maaaring itry. Katulad nito ang Vietnamese resto na kinainan namin. The best guys. Literal na Vietnamese talaga ang magsaserve sa inyong pagkain. O ano, let's eat mga amigo. Before makipagkulitan sa mga kabayo, nag-lunch muna kami dito sa Homestead Cafe. Dito lang yan sa bungad nitong Living Legends. Ang design nitong cafe ay tila ba lumang bahay sa Inglaterra. Maaaring libutin ang loob nito matapos kumain. So, ano nga ba itong Living Legends? Ang Living Legends ay isang non-profit organization na matatagpuan sa Woodlands Historic Park sa Greenvale, Victoria, mga 20 kilometers hilaga-kanluran ng sentro ng Melbourne. Layunin nito ang pagbibigay tahanan sa mga retiradong kampiyon ng mga kabayong pangarera. Dito, makakapag-relax sila at namumuhay na payapa pagkatapos ng kanilang karir sa kanilang pangarera. Bukod sa pangangalaga sa kabayo, nagpapatakbo rin ito ng mga programa sa edukasyon para sa mga students of equine care and research for the health of these horses. Kung gusto nyo rin puntahan ito, bukas ito para sa publiko. May everyday self-guided tours at guided tours tuwing 11 AM at 2 PM. Siyempre, dahil nasa Australia tayo, hindi natin palalapas makita ang kanilang national animal, ang kangaroos.
Hey guys, good morning. So, today is Saturday and we're here at Fitzroy Garden in Melbourne. So, dito po tayo. Tingnan natin yung paligid nitong garden. Medyo maluwang to, no? Pero susubukan nating tignan yung lahat ng parte nitong garden. So, ganda. Grabe. So, saan na tayo nakakarating? So, dito sa bungad, nung pagkababa namin sa Uber, maraming pine trees, maraming malalaking mga puno. Kaya katulad yan. Hindi ko alam po ni tawag dito pero amazing. Sobrang amazing. I can say na one of a kind yung nature vibe nitong Fitzroy Garden. So, sa video, siguro hindi mo siya ma-appreciate. Pero pag nandito ka, siguro, mas maganda pagka sa personal mo siya makikita. Ganda. One of the best places to visit here in Melbourne. Hi! Finally, it's weekend guys to do a side trip here in Melbourne and to do the things as we planned. But first of all, let's find out what this place is all about. Ang Fitzroy Gardens ay isang malaking pampublikong hardin na matatagpuan sa silangan ng Central Business District ng Melbourne. Noong 1848, ito inilaan bilang pampublikong espasyo at noong 1859, sinimulang disenyo ito sa estilyong Victorian na may mga puno na katulad ng elm trees, paglalagay ng pathways, malawak na damuhan, and of course, garden-like decoration. Sa sobrang pagmamadali ay nakalimutan namin mag-breakfast sa hotel. Good thing, may nakita kaming cafe dito sa garden. Welcome to Kere Kere Cafe. Their motto? A small but terrible cafe that aiming to make great cuppas to bring people together. Oh ha? Do not forget to try their different pastries and of course, their coffee. Stop over muna kayo dito after magdakad-lakad dito sa Fitzroy. Sit back, relax, and enjoy. After sipping their best coffee, try visiting the highlights and stars of this place next. First on our list is the Cook's Cottage. Isang bahay sa Inglaterra na inilipat at muling itinayo sa hardin bilang bahagi ng kasaysayan. Upang makapasok, magbayad lang ng $7.90 kapag adult, $5.90 para sa mga concession or para sa mga bisita na entitled for discount like students, seniors, pensioners, and health card holders. $4.30 naman para sa mga children with ages 5 to 15 years old and free para sa mga edad 4 pababa. May ino-offer din silang family pass or 2 adults plus 2 children for only $21.30. Hey guys, so this is the conservatory here in Melbourne. So there's a lot of plants there. There's a lot of variety of plants that you can see. Greenhouse na may makukulay na floral display sa iba't ibang uri ng halaman. Honestly mga amigo, we did not expect na may ganitong klase ng paraiso dito sa Melbourne. Akala ko, tanging malilinis na kalye at preskong hangin lang meron ng lugar na ito. Kaya pa pala natatago one of a kind nature-like places na kagaya nito dito. Walang entrance fee, kaya kahit na sino, maaari maglakad-lakad, mag-relax at mag-picnic. Talaga namang swak na swak ito kung naghahanap kayo ng place na lilibutan dito sa Melbourne. Totoong sobrang laki ng harding ito. Pero wag maglala dahil may mga direksyon naman kaya hindi maliligaw ang bawat turista. Nakakahumaling at talaga namang memorable. Susulitin ang bawat sandali dahil minsan lang naman tayo makakabisita dito. Kaya naman ang inyong amigo, hiningi ang kamay ng inyong amiga dito sa Fitzroy dahil bukod sa pleasant ambience na meron itong lugar, tingin ko, dito rin ang perfect spot to do the proposal. Napaka-special ng araw na ito. Bakit? Engage na kami ng inyong amiga. Ngunit hindi ko natatapos ang araw natin sapagkat bibisitahin natin ang tanyag na Flinders Street Station dito sa CBD. Bigay tayo doon sa...
Here at CBD, give your best pose for the best shots. After mag-picture-picture, we went to the Victoria Market upang muli ng mga pasalubong. We're in Victoria Market. Alright guys, so we're heading back to the apartment in Pont Hill in Ascendo. So bumili lang tayo ng mga ilang pasalubong t-shirts and some souvenirs. Pag-uwi ay namahinga lang sandali sa hotel and we went to a luxurious Italian restaurant where they serve the best steak in town. Italian restaurant sa Melbourne. So ngayon mag-stay tayo. Dahil text. Kaya man. Hey guys, she said yes. She's going to put some juice on it. So let's check it out. She will. Thank you. Grabe yung dinner na yun. Busog much. Before pumalik sa hotel para mag-impake, bumili kami ng kaunting food stops pampasalubong dito sa Woolworths. And after mamili, we tried our luck with claw machine. Di kagaya ng mga claw machine sa Pilipinas, dito, legit out ang pot ang claw at hindi basta-basta bumibitaw. Pero kapag minamaras-maras ka, medyo mahal ang bawat bayad. So, ayun, minaras nga. Hindi man sinuwerte sa claw machine, ay nakatuntong naman tayo dito sa Australia na isakto para ng bawat plano at uuwi ng may panibagong hakbang na tatahakin sa buhay. Sobra ikli na panahon na tila mapagpikit at pagdilat ay uwi ng isang iglap ngunit may bagong alaala. Hindi madaling lisanin ang lugar na kahit sa maikling panahon na pamamalagi ay napamahal ka ng sobra. Ganun pa man, hope to see you again AU. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe and see you again on our next vlog. Ciao!